Ako si Giselle. Maaga akong nabiyuda dahil namatay agad ang aking asawa, si Albert. Ang sabi ng iba ay ordinaryong sakit lang daw ang nangyari sa aking asawa. Pero hindi ako naniniwala roon. Alam ko na engkanto ang aking asawa. Hindi ko nga lang siya napatingnan sa albularyo. Dahil huli na ang lahat bago ko pa nagawa yon. Ngayon ay pinipilit kong maging maayos para sa padating kong anak. Buntis kasi ako nung iniwan ako ni Albert. 5 buwan na ang tiyan ko. Nakakalungkot ngang isipin na hindi na makikita ni Albert ang anak namin. Buti na lang talaga at mabait sa akin ang aking biyanan, si Mama Sonia. Kahit na wala na si Albert, ay nirerespeto pa rin niya ako bilang asawa ng anak niya. Nakatira nga ako sa bahay niya. Siya na raw ang mag-aalaga sa akin dahil wala na akong nanay at namatay pa ang asawa ko. Anak, kumain ka na ba? Aba, huwag ka magpapalipas ng gutom ha. May ulam naman akong hinanda dyan para sa'yo. Kainin mo na lang. Aalis na ako. May kailangan pa akong asikasuhin eh. Opo, Mama Sonia. Ako na pong bahala sa sarili ko. Kakain naman po ako pag-aalis nyo. Huwag niyo po akong alalahanin. Di ko naman po pababayaan ang apo niyong nasa tiyan ko. Napansin siguro ni Mama Sonia na malungkot ako. Lumapit siya sa akin. Umupo kami sa sofa at kalmado niya akong kinausap. Ramdam na naman niya siguro na malungkot ako dahil sa pagkawala ni Albert. Anak, kahit hindi mo naman sabihin sa akin, ay kita ko pa rin ang lungkot sa mga mata mo sa pagkawala ni Albert. Pero isipin mo na lang kung anong iisipin ni Albert kung nakikita kanyang malungkot. Alam mong ayaw niya yan. Kaya dapat ay lagi ka nang nakangiti. Mama Sonia, hindi ko pa kasi alam kung paano ko palalakihin ang anak ko nang walang tatay. Naiisip ko pa lang na hahanapin ng anak ko si Albert. Hindi na kaya ng puso ko eh. Nadudurog na po ako. Nakakainggit na nga agad ng mga taong buo ang pamilya. Naiintindihan kita, anak. Kaya nga nandito ako para punan ang pagkawala ng anak ko. Pangako ko sa'yo, nagagawin natin ang lahat para hindi maramdaman ng apo ko na wala siyang ama. Pangako ko sa inyo yan ni Albert, anak. Napangiti na lang ako dahil sa sinabi ni Mama Sonia. Niyakap ko siya pagkatapos ay inaplos naman niya ang tiyan ko. Masaya akong hindi katulad ng ibang biyanan si Mama Sonia. May iba kasi na kapag nangyari to sa kanila, ay inaaway pa nila ang asawa ng anak nila. Mabuti nilang at napunta ko sa maayos na pamilya. Mahal din kasi ko ng kapatid ni Albert na si Luisa. Nasa ibang bansa siya. Ang aga pa nga lang ay binilhan na niya ako ng kung ano-anong gamit ng baby. Pagkatapos ng madamdamin na pag-uusap na yon, ay nagpaalam na sa akin si Mama Sonia. Ang sabi niya, may pupunta raw sa bahay na isang tubero. Pael ang kanyang pangalan. Hintayin ko raw yon at kailangan niyang ayusin ang lababo sa bahay namin. Pagkalipas ng halos 30 minuto, ay dumating na nga ang tubero na si Pael. Agad ko siyang pinapunta sa kusina para tingnan na niya ang nasirang lababo. Nako, barado na pala talaga itong lababo niyo. Ang dami na kasing dumi kaya hindi na makaagos ng maayos ang tubig. Maya-maya, maayos na to. Oo nga po eh. Sige po, pakiayos na lang po yan. At ako naman may aayusin lang din sa labas. Aasikasuhin ko po yung labahin sa sampayan at baka umulan na eh. Sige, ako nang bahala rito. Pagbalik mo, siguradong tapos ko na ito. Pumunta ka na sa labas at mukhang uulan na nga. Sobrang dilim na rin eh. Pagkatapos noon ay iniwan ko na nga si Pael sa kusina namin. Kinuha ko na ang mga labahin ko sa sampayan. Dahil paulan na nga noon, nagmamadali talaga ako. Nakita kong paalis na si Pael kaya hinabol ko siya. Dahil hindi pa ako bayad sa kanya. Teka lang, Pael. Huwag ka munang umalis. Hindi pa ako bayad sa'yo.
Naku, kapag hindi ko to naibigay sa'yo, lagot ako kay Mama Sonia. O ito, kapag may sira ulit sa lababo, tatawagan na lang kita ha. Nako, si Aling Sonia talaga. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na pwede namang hindi na siya magbayad sa akin eh. Nagbabayad pa rin talaga siya. Maraming salamat ha. O sige, mauna na ako. Mag-iingat ka rito, Giselle. Aba, hindi naman pwede yun no. Nagtrabaho ka kaya kailangan bayaran ng serbisyo mo. Sasabihin ko na lang kay Mama Sonia na pumunta ka na rito ha. Salamat Pael. Pagkabalik ni Mama Sonia, ay sinabi ko na nga sa kanyang ayos na ang lababo namin. Tuwang-tuwa naman siya. Sabi niya, maaasahan daw talaga si Pael kahit saan. Mama, naayos na nga po pala ni Pael ang lababo natin. Ayaw pa nga niyang tanggapin ng bayad kanina eh. Ilang beses na raw niyang sinabi na ayaw niya magpabayad sa inyo. Aba, mabuti naman kung ganon. Yan talagang si Pael. Ang bait-bait kahit kanino. Ang dami nag-uutos dyan ng kung ano-ano. Ayaw pa rin magpabayad. Mga simpleng bagay lang daw kasi ang utos kaya hindi na kailangan bayaran. Buti na lang eh. Lagi ko siyang napipilit na magbabayad ako. Opo, sinabi ko na lang po na malalagot ako sa inyo kapag hindi po ako nagbayad. Kaya tinanggap niya na lang po ang bayad ko kanina. Kinagabihan, ugali ko pa rin lagyan ng pinggan ng lugar kung saan nakaupo si Albert sa tuwing kumakain kami. Siguro maaalis ko lang yon kapag okay na ako sa pagkawala niya. Hay naku anak, ugali mo pa rin talaga na lagyan siya ng pinggan kahit wala na siya. Hindi bale, mawawala naman yan pagdating ng panahon. Naiintindihan kita. Hindi talaga madali ang pinagdadaanan mo. Nai-imagine ko pa rin po kasi nakasabay natin siyang kumain kung minsan. Kaya sobrang saya ko po kapag naglalagay ako ng pinggan dyan. Baka naman po mawala na rin to sa mga susunod na buwan kapag naka-move on na po ako. Kahit naman ako anak, ay namimiss ko pa rin siya. Nai-imagine ko rin na kumikilo siya rito sa bahay ko. At kung ano-ano ang ginagawa. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng hilingin sa Diyos na ibalik siya. Bago pa kami magkaiyakan ni Mama Sonia, ay niyaya ko na siyang kumain. Gutom na rin kasi ako. Dahil buntis ako, ay spoiled ako kay Mama Sonia. Iba ang pagkain niya sa pagkain ko. Pagising ko nung umaga, ay nag-aayos na agad si Mama Sonia ng kanyang lulutuin na kare-kare. Buti na lang at hindi naman ako maselan sa mga niluluto niyang ulam. Lahat ay tinatanggap ng anak ko. Madalas nga lang ako mahilo. Aba anak, gising ka na pala. Maaga pa. Matulog ka kaya muna. Kailangan yung magpahinga ng baby sa tiyan mo. Mamaya pa naman maluluto itong kare-kare. Ayos lang naman po sa akin, Mama Sonia. Kung gusto niyo po, tulungan ko na po kayo sa pagluluto niyan. Alam ko pong magugustuhan niya ng baby ko dahil masarap po kayong magluto. Nako anak, hindi mo naman kailangan mambola dahil bibigyan pa rin naman kita ng ulam kahit anong mangyari. Siya nga pala, pumunta ka pala sa bahay ni Pael. Sabihin mo, ikuha ko ng puso ng saging para dito sa kare-kare na niluluto ko. Agad ko namang ginawa ang sinabi sa akin ni Mama Sonia. Hinanap ko ang bahay ni Pael dahil hindi ko naman alam kung taga saan yun. Simula kasi nung namatay si Albert ay hindi na ako lumabas ng bahay namin. Kumatok ako sa bahay ni Pael. Akala ko'y walang tao ron kaya paalis na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat kami ni Pael sa isa't isa. Oh, bakit nandito ka? May kailangan ba ulit sa akin si Aling Sonia? Sabihin mo lang sa akin. Wala pa naman akong ginagawa ngayon eh. Sabi niya ikuha mo raw siya ng puso ng saging. Magluluto kasi siya ng kare-kare. Sige. Wala namang problema sa akin yun. Teka
Mag-aayos lang ako pagkatapos kukuha na ako ng puso ng saging, ha? Pupunta na lang ako sa bahay nyo para dalhin yung puso ng saging. Tumango-tango naman ako at naglakad na pabalik sa bahay ni Mama Sonia. Agad kong sinabi sa kanya na kukuha na si Pael ng puso ng saging. Ano anak? Nasabi mo na ba kay Pael na ikuha niya ako ng puso ng saging? Hindi ba siya abala? Hindi naman po siya abala. Nasabi ko naman po na ikuha kayo ng puso ng saging. Sabi po niya, hintayin na lang daw po ninyo at dadalhin na lang daw po niya rito sa bahay natin. Ilang minuto pa ang lumipas at dumating na si Pael sa bahay. Dala-dala ang puso ng saging. Pinatong niya yun sa lamesa. Paalis na sana siya nang biglang sinabi ni Mama Sonia na hintayin na ni Pael ang niluluto niyang kare-kare. Pumayag naman si Pael dahil wala naman daw siyang ginagawa sa kanila. Pael, mamaya ka na umalis. Hintayin mo na itong niluluto kong kare-kare. Gusto kong matikman mo ang niluluto ko. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Ah, sige po. Kung mapilit po talaga kayo eh. Wala naman po akong gagawin sa amin eh. Sige po, hihintayin ko na lang po yung niluluto nyo. Nagluto na nga si Mama Sonia ng kare-kare. Tinulungan ko pa siya. Si Pael ay nakaupo sa sala. Tinanong niya kung ayos na ba ang lababo na inayos niya nung nakaraan. Aling Sonia, kumusta na nga po pala yung lababo nyo? Hindi na po ba barado? Kapag kailangan nyo po ng tulong ko, tawagin nyo lang po ako. Ah, ayos naman na. Salamat pala sa pag-aayos nun ah. Sa susunod na may masira sa bahay namin, agad kitang ipapatawag ha. Kumain na kami at sa tingin ko naman ay nagustuhan ni Pael ang luto ni Mama Sonia. Sarap na sarap siya dahil nakita kong naubos niya ang kanin niya. Ano Pael, nagustuhan mo ba ang kare-kare na niluto ko para sa'yo? Masarap naman ano. Kailangan ko kasing sarapan ang luto ko dahil buntis si Giselle. Opo, halataan nyo naman po sa akin na nasarapan ako sa niluto nyo dahil ubos ko po tong kanin nyo. Sa susunod po ulit, kung yayayain nyo po akong kumain, sigurado pong oo ang sagot ko. Aba, oo naman. Sige, sa susunod, iba naman ang iluluto ko para matikman mo rin ang ibang luto ko. Pero syempre, kailangan gusto rin ni Giselle yon para makakain din siya. O siya, aalis na muna ako ha. May pupuntahan kami ng kaibigan ko. Nagpaalam kami kay Mama Sonia noon. Pag-alis niya, ay nagtataka ako kung bakit hindi pa rin umaalis si Pael sa kanyang kinauupuan. Hindi ko tuloy naiwasan na hindi magtanong. Oh, tapos ka na naman kumain, di ba? Bakit hindi ka pa rin umaalis? Wala ka bang kailangan gawin sa inyo? Baka kailangan ka na roon. Wala naman akong kasama sa bahay, kaya walang may kailangan sa akin doon. Kaya hindi pa ako umalis dito dahil gusto kasi kitang tulungan sa paghuhugas mo ng pinggan. Ako na maghuhugas niyan ha. Buntis ka eh. Kinagulat ko naman ang sinabi niya. Bigla akong nahiya dahil hindi naman niya kailangan gawin yun. Pero ginawa pa rin niya. Naku, nakakaya naman sa'yo. Wag na. Kaya ko naman to. Sige na, baka may kapitbahay na kailangan ng tulong mo. Eh wala ka rin sa bahay mo. Umalis ka na. Ako nang bahala rito. Ha? Hindi. Ako nang bahala rito. Kung ako sa'yo, magpahinga ka na lang muna doon sa kwarto mo. Huwag ka mag-alala. Wala namang mawawala sa mga gamit nyo rito. Hala, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang, hindi mo naman trabaho na paghugasan kami ng plato, no? Pero dahil mapilit ka at mukhang hindi ka naman talaga aalis dito, edi sige. Pero dito lang ako sa sala ha, hindi sa kwarto. Yun na nga ang nangyari. Siya na ang naghugas ng plato para sa akin habang ako ay nakaupo sa sala. Pinagmamasdan ko siya noon. Naisip ko bigla na kung buhay si Albert ay sigurado kung siyang naghuhugas ng mga plato at hindi si Pael. Napansin niya siguro na nakatutok ang mga mata ko sa ginagawa niya.
Kaya hindi niya naiwasan na hindi magtanong. Ako naman ay nagising na sa katotohanan nung narinig ko ang boses niya. Oh, bakit titig na titig ka naman sa akin dyan? Mali ba tong ginagawa ko? Hindi naman ah. Siguro may iba kang iniisip no? Sige, anong iniisip mo? Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Para may pagkwentuhan tayo habang naghuhugas ako ng pinggan. Wala naman. Naalala ko lang kasi yung asawa ko. Kung buhay pa yun, siya siguro ang naghuhugas ng plato para sa akin. Siya din siguro ang kumuha ng puso ng saging para sa kare-kare ni Mama Sonia. Ay nako, namimiss ko na naman siya. Sorry, itatanong ko pa lang sana kung nasan yung asawa mo. Huwag ka na malungkot. Alam kong nasa tabi mo lang siya ngayon, kahit na hindi mo siya nakikita. Pero matanong ko lang, bakit ba siya namatay? Nagkasakit ang asawa ko. Malubhang sakit. Pumayat siya. Ayaw na niyang kumain. Halos butot balat na lang siya nun. Sabi ng mga kapitbahay ko, sakit daw yun. Pero iba ang paniniwala ko eh. Alam ko na engkanto ang asawa ko. Halata kong nagulat si Pael dahil sa sinabi ko. Hindi siguro siya naniniwala sa mga engkanto. Kahit nakalat na sa lugar namin ang tungkol doon. Engkanto? Naniniwala ka ron? Kwento lang yun ng matatanda eh. Alam mo, kahit matagal na ako rito sa lugar natin, hindi pa ako nakakakita ng engkanto. Oo, may mga nakakarating sa akin na naengkanto raw sila. Pero para sa akin, hanggat hindi pa yun napapatunayan, hindi muna ako maniniwala. Sana lang ako maniniwala kapag nasa harapan ko ng engkanto na yun. Naiintindihan ko naman. Iba-iba tayo ng pananaw tungkol sa mga engkanto. Hindi nga naniniwala sa akin halos lahat ng kapitbahay namin eh. Hindi ko man yun mapatunayan ngayon. Tsak nalalabas din ang katotohanan pagdating ng panahon. Nang matapos na siya sa kanyang hinuhugasan, ay nagpaalam na siya sa akin. Nagpasalamat siyang muli sa kare-kare na niluto ni Mama Sonia. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Nakaramdam na rin kasi ako ng antok noon. Makalipas ang ilang araw, ay parang gusto kong kumain ng mangga. Kaya naman agad ako nagpunta sa bahay ni Pael. Kumatok ako roon. Umaasa na nandun siya at walang ginagawa. Binuksan naman niya ang pinto pagkatapos kong kumatok. Kita ang ngiti sa mga labi ko dahil talagang naglalaway ako sa mangga. Yun siguro talaga ang gusto ni baby na kainin naming dalawa. Oh, anong kailangan mo, Giselle? Sabihin mo lang sa akin. Sakto naman, wala pa akong ginagawa. Kaya kung may pag-uutos ka, magagawa ko pa. Gusto ko kasi ng mangga. Pwede mo ba ako ikuha sa puno? Yung puno na malapit kina Aling Pasing. Ilang araw ko na yung tinitingnan eh. At talagang takam na takam ako sa mangga na yun. O sige, walang problema. Umuwi ka na sa inyo. Dadalhin ko na lang ang mangga doon. Hindi ako pumayag na umuwi sa amin. Ewan ko ba? Gustong gusto kong makita ang mangga na kukunin niya mula sa puno. Ganito siguro talaga kapag buntis ang babae. Nang makapunta na kami sa puno ng mangga, ay tuwang-tuwa ako sa aking nakita. Ang dami talagang mangga. 10 piraso ang aking pinakuha kay Pael. Gulat na gulat siya dahil sobrang dami raw nun para sa akin. Aba, sobrang dami naman ang pinakuha mong mangga. Kaya mo bang ubusin yan? Baka naman sumakit ang tiyan mo dahil dyan. Dahan-dahan ka lang sa pagkain yan. Hindi sasakit ang tiyan ko. Kung pwede nga, kunin ko lahat para kainin ko eh. Hiyaan mo na ako, buntis eh. Naglilihi ako. Sigurado na napakasarap nito sa bagoong. Pag uwi namin ay pinatong ko na sa lamesa ang 10 mangga na kinuha ko. Wala pa noon sa bahay si Mama Sonia, kaya hindi ko siya naalok ng mangga. Gagawa na sana ako ng sausawan noon, pero nagulat ako nang sabihin sa akin ni Pael na siya na lang ang gagawa noon. Tulad ng paghuhugas niya ng plato noon.
Pinilit niya ako ulit na gusto niya talagang gawin yon para sa akin. Ako na nga, Giselle. Alalahanin mo, buntis ka. Dapat ay pinagsisilbihan ka. Baka mamaya, mapano ka pa rito sa kusina eh. Umupo ko na rin sa silid kainan. Kaya ko na to. Sasarap ako yung sausawan para sa'yo. Ano ka ba, Pael? Nahihiya na ako sa'yo ah. Palagi mo na lang akong tinutulungan. Paalala ko lang, hindi mo naman kailangan gawin to. Hindi mo ako responsibilidad. Responsibilidad ako ng sarili ko. Paalala ko lang din sa'yo na ako naman na may gusto nito. Hindi ako napipilitan. Saka wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Kaya ayos lang sa akin to. Matapos gumawa ng sausawan si Pael, ay pinatong niya yun sa lamesa. Pinatong na rin niya ang mangga, kaya todo kain agad ako. Ni hindi ko na nga siya naalok noon. Mukhang sarap na sarap ka sa sausawan na ginawa ko ah. Ayos ba? Natutunan ko lang yung sa tiyahin ko eh. Buti naman nagustuhan mo. Akala ko nga hindi ko natanda kung paano yan gawin. Pwede ko bang makilala ang tiyahin mo? Magpapaturo lang ako sa kanya kung paano gawin to. Ang sarap eh. Mas masarap pa to sa bagoong. Sige, kapag nakakausap ko siya, sasabihin ko na gusto mo magpaturo sa kanya. Pwede naman ako magturo sa iyo eh. Pero hindi ako kumbinsido sa gawa ko. Kaya dapat kaya ka na magpaturo. Pagkatapos namin kumain ng mangga, ay sinabi ko sa kanya na ako na maglilinis ng kinainan ko. Baka kasi mamaya ay ipilit pa rin niya na siya ang maghugas. Hindi na talaga ako papayag. Ilang araw lang makalipas noon, ay nagulat na lang ako. Bigla kasing bumisita nun sa amin si Pael. May dala-dala siyang mga gamit ng baby. Aba, ang swerte naman namin sa iyo, Pael. Hindi namin inutos yan na. Bakit naman bumili ka? Nakakaya. Bibili pa lang ako sa palengke. Hiyang-hiya ako na bumili talaga siya para sa amin ng baby ko. Pero dahil alam ko naman na regalo yon, ay tinanggap ko pa rin. Alam ko naman na makakatulong yun sa akin at sa baby ko. Ang cute naman itong mga binili mo para sa anak ko. Sigurado ako na bagay ito sa kanya. Puti naman ang karamihan dito kaya masusuot naman niya yan lahat. Kahit ano pang kasarian niya. Salamat ha. Walang anuman. Kapag pupunta ulit ako sa bayan, bibilhan ko ulit ang baby mo. Yan lang kasi ang kasya sa budget ko eh. O paano? Alis na ako ha. Dinaan ko lang talaga ang mga yan para sa'yo. Sana nagustuhan mo. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay tinignan ko ang mga damit ng baby na binili ni Pael. Hindi ko naiwasang umiyak. Naalala ko na naman kasi si Albert dahil kay Pael. Kung buhay si Albert, ay siya na ang bibili ng mga damit ni baby sa bayan at hindi ibang tao. Napansin naman ni Mama Sonia na umiiyak na naman ako. Kaya tinanong niya ako kung may problema raw ba. Nang makita niya kung paano ko tinitignan ang mga damit ng baby, ay napagtanto na niya kung bakit ako umiiyak. Anak, yan ka na naman eh. Iniiyakan mo na naman si Albert ano? Giselle anak, huwag ka nang umiyak. Alam ko na kung nasan man si Albert ngayon ay masaya siya. Dahil nakikita niyang kinakaya naman natin ang mga pagsubok sa buhay natin. Mama Sonia, naiiyak lang naman po ako kasi nakakalungkot lang pong isipin na hindi na pala makikita ni Albert ang mga ganitong pagkakataon. Kung buhay yun, ay sobrang dami na siguro nabili nun para sa anak namin. Siguro, lahat ng gusto ng anak namin, ibibigay niya. Anak, nandito naman ako. Ako na ang pupuno sa pagkukulang ng anak ko sa apo ko. Basta, kapag nailabas mo na yung bata, ay buong puso ko siyang mamahalin. Pangako ko yan, anak. Masaya ako na sobrang dami ang gustong magmahal sa anak ko, kahit na hindi pa siya nailalabas sa mundong ito. Ang iba kasing kapitbahay namin ay excited na rin sa pagdating niya, kahit na 3 buwan pa ang iintayin namin.
7 buwan na ang tiyan ko noon nang bigla itong sumakit. Agad kong tinawag si Mama Sonia dahil hindi ko kayang sakit na nararamdaman ko. Mama Sonia, tulungan niyo po ako. Hindi ko na kayang sakit ng tiyan ko. Parang lalabas na ang bata. Diyos ko, baby, huwag ka muna lumabas. Hindi mo pa oras. Agad na pumasok si Mama Sonia sa kwarto ko para tanungin ko ano nangyayari. Nung napagtanto niya kung anong iniinda ko, ay nag-alala na rin siya sa akin. Diyos ko anak, 7 buwan ka pa lang, hindi ba? Hindi mo pa naman kabuanan. Pero sasabihin ko kay Pael na samahan tayo sa bayan. Ipapatingin kita at baka lalabas na yung bata. Teka, tiyan ka muna ha. Hintayin mo ako. Mabilis lang ako. Mama Sonia, huwag niyo na po akong iwan. Sobrang sakit na po na tiyan ko. Lalabas na po talaga ang bata. Anak, pakiusap. Huwag mo na. Kahit anong sinabi ko ay hindi na ako narinig ni Mama Sonia. Lumabas na kasi siya ng bahay. Mga 3 minuto ay bumalik na siya kasama niya si Pael. Anak, nandito na si Pael. Sasamahan niya tayo sa bayan. Kumapit ka lang ha. Hindi pa lalabas yung anak mo. Hindi pa pwede. Kumalma ka lang anak ha. Huminga ka ng malalim. Kaya mo yan. Isipin mo ang bata sa tiyan mo. Hindi pa siya pwedeng lumabas. Sinusubukan ko. Kaya lang hindi na talaga kaya. Lalabas na yung bata, Pael. Pakibilisan na lang ang pagdali sa akin sa bayan at baka mapano pa yung bata sa tiyan ko. Mabilis kami nakapunta sa bayan. Kaya lang, sinabi nila na wala raw silang gamit doon para sa kalagayan ng bata. Kailangan pa raw na may sumama sa Maynila para maayos ang lagay ng baby ko. Takot na takot ako dahil baka hindi kayanin ng anak ko ang biyahe. Pero pinalakas naman ni Mama Sonia ang loob ko. Anak, ano ba sabi ko sa'yo? Diba, ako ang bahala sa bata. Ito na, sasamahan ko naman ang bata sa Maynila. Hindi ko siya pababayaan. Kapag maayos na kami, ay babalik ulit kami rito sa probinsya para makasama mo siya, ha? Mama Sonia, alagaan niyo po maigi ang anak ko, ha? Pasensya na po kung hindi ko kayang sumama sa inyo papunta roon. Magpapagaling pa po kasi ako. Sana po maintindihan yung sitwasyon ko. Oo naman, naiintindihan ko talaga ang sitwasyon mo anak. Ngayong nanganak ka na, ay sigurado akong masayang masaya si Albert. Hindi nga lang okay yung bata pero sisiguruhin ko na buhay siya anak. Lahat na kailangan niya ibibigay ko. Salamat po Mama Sonia. Hindi ko po talaga alam ang magiging buhay ko kung wala kayo. Ay naku, ewan ko ba naman kasi sa batang yan. Bakit hindi pa hinintay ang 2 buwan bago siya lumabas? Yan tuloy, hirap na hirap siya ngayon. Dahil babae ang anak ko, ay tinanong agad ako ni Mama Sonia kung anong gusto kong pangalan. Naisip ko ang pangalan na Haya dahil sa isang pinapanood ko nung bata pa ako. Anak, ano pa lang ang magiging pangalan ng anak mo? Kailangan na kasi at hinihingi na nila sa akin para maparegister na natin ang bata. Haya po ang gusto kong pangalan ng bata. Ang ganda po ng pangalan na yon. Bagay na bagay sa kanya. Sobrang ganda niyang bata eh. Haya. Aba, oo nga. Ang ganda ng pangalan nun ah. Sige anak, sasabihin ko lang sa kanila na yun na ang pangalan na gusto mo para sa anak mo. Pagkababa ni Mama Sonia, doon ko lang din napansin na nandun pala si Pael. Hindi ko pa pala siya napapasalamatan sa pagdala niya sa akin sa bayan. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka wala na ako at ang anak ko. Kinausap ko siya habang ngiting-ngiti siya sa akin. Pael, maraming salamat pala dahil dinala mo kami ni Mama Sonia rito sa bayan. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ang anak ko sa akin ngayon. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Makakabawi rin ako sa'yo kapag magaling na ako.
Walang anuman. Ano ka ba? Emergency naman yung kanina, no? Siyempre, tutulungan talaga kita. Kabado nga ako kanina eh. Baka kung anong mangyari sa'yo. Buti na lang mabilis ang patakbo ko sa tricycle ko. Pero, maiba tayo. Ang ganda ng pangalan ng anak mo ha. Nagustuhan ko. Nako, maraming salamat talaga. Hindi ko mailalabas si Haya kung hindi dahil sa tulong mo. Paano ba yan? Ninong ka niya ha? Ikaw nagdala sa kanya dito sa center eh. Gulat na gulat si Pael at halata ko naman sobrang saya niya nang malaman na isa siya sa magiging ninong ni Haya. Siyempre, oo agad ang sagot niya. Aba, oo naman. Kapag tumanggi pa ako sa batang yan, baka magalit ka na sa akin. Alam mo naman na wala pa ang batang yan sa mundong to. Mahal ko na siya, hindi ba? Kitang-kita mo naman siguro yan. Aba, tama ka naman dyan. Magagalit talaga ako kapag hindi ka naging ninong ng anak ko. Pero maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin noon pa man. Hindi mo alam na sobrang laking naitulong mo sa akin. Ilang minuto pagkatapos ng pag-uusap na yun, ay bumalik na si Mama Sonia sa akin. Sinabi niya na kailangan na talagang dalhin si baby sa Maynila. Dahil doon napaiyak ako. O paano Giselle? Maiwan ka na namin. Nandiyan na maghahatid sa amin ni Haya papuntang Maynila. Hindi na kasi pwedeng ipagpaliban ang pag-alis namin. Magpaalam ka na muna kay Haya. Huwag kang mag-alala at ako ang bahala sa anak mo. Ikukwento naman kita lagi sa kanya. Sige po, Mama Sonia. Mahirap po mawalay sa akin si Haya. Alam ko po na mas kailangan po niya na makarating sa Maynila agad. Sana po maging maayos ang kalagayan ninyo roon. Kung kaya po sana mabalitaan niyo rin po ako kung ano po ang kalagayan ni Haya. Huwag kang mag-alala. Pag nagkaroon ng pagkakataon, ibabalita ko sa'yo kung kumusta na kami ni Haya sa Maynila. Mabilis naman makahiram ng cellphone sa Maynila. Pupunta nga lang kayo ng bayan para makahiram ng cellphone. Tumango-tango na lang ako bilang tugon sa kanya. Habang kinakausap niya ako ay nakatingin ako kay Haya. Pinagmamasdan ko siya at kung paano siya ngumiti sa akin. Dahil nga kailangan ni Haya si Mama Sonia sa Maynila, ay pinakiusapan niya si Pael na siya muna ang bahala sa akin. Agad namang pumayag si Pael. Bigla akong nahiya noon pero wala na akong magawa. Pael, ikaw na munang bahala dito kay Giselle ha. Baka 3 buwan pa ang aabutin bago pa man ako makabalik dito sa atin. Kaya sa'yo ko na muna ipagkakatiwala si Giselle. Alagaan mo siya ha. Ibigay mo ang lahat ng gusto niya. Ako na po ang bahala kay Giselle. Pangako ko po sa inyo, hindi ko po siya pababayaan. Alam ko po na malaki ang tiwala niyo sa akin, kaya hindi ko po yung sisirain. Tutulungan ko po si Giselle hanggang bumalik po ang lakas niya. Mabuti naman kung ganon, Pael. Hindi ako nagkamali ng taong lalapitan. Salamat sa Diyos at nandyan ka para sa amin ni Giselle at Haya. Malaking bagay ang mga nagagawa mo para sa amin. Ilang linggo lang ang nakalipas ay si Pael na ang lagi kong kasama sa klinik. Minsan pa nga'y napagkakamalang kaming mag-asawa. Natatawa na lang kami kapag ganun ang nangyayari. Narinig mo ba yung sinabi nung nurse kanina? Akala nila mag-asawa tayo. Ikaw kasi dikit ka ng dikit sa akin simula nung umalis si Mama Sonia. Yan tuloy. Kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa atin. Oh, ano naman ang problema kung gano'n ang isipin nila? Wala naman tayong ginagawang masama, hindi ba? Inaalagaan naman kita. Mahirap naman kung hindi kita alagaan. Baka mayari pa ako kay Aling Sonia. Hindi ba? Sinusunod ka lang naman ang inutos sa akin ng binan mo eh. Hindi naman siguro masama kung masyado akong malapit sa'yo. Naku Pael, ang gusto ko lang naman sabihin, hindi pala talaga natin maiiwasan ang mga tsismosa sa paligid. Huwag kang mag-alala. Ako naman nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginagawa mo para sa akin dito. Hayaan mo, lalabas na rin naman ako dito. Kaya hindi na tayo mamomroblema sa mga chismis na yan. Dahil nga wala naman si Mama Sonia sa bahay,
ay kaming dalawa lang ni Pael ang naiwan doon. Sabi nga ni Mama Sonia, mga 3 buwan daw silang mamamalagi roon sa Maynila at uuwi na rin siya sa bahay namin. Pinaalala ko na wag nang isama si Haya dahil baka mapano pa ang bata. Sobra naman ang pasasalamat ko kay Pael dahil sobra niya akong inalagaan. Hindi na nga siya umuwi sa sarili niyang bahay para lang maalagaan ako. Giselle, kaya mo na bang tumayo? Pinaghanda kita ng almusal. Para naman may laman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot mo. Kumain ka na ha. Baka kasi lumamig yung almusal na hinanda ko para sa'yo. Salamat, Pael. Talagang todo alaga ka sa akin, no? Hindi ko na alam kung paano ka pasasalamatan. Ang tagal na nga nating magkasama rito. Hindi ko na alam kung kailan ka huling umuwi sa bahay mo. Halos dito ka na rin tumira dahil sa pag-aalaga sa akin. Hindi na importante kung kailan pa ako huling nakauwi sa bahay ko, Giselle. Alam mo naman na kalagayan mo nasa isip ko ngayon. Dahil na rin siguro sa ayaw ko na biguin si Aling Sonia. Sa akin kanya pinagkatiwala. Kaya ginagawa ko lang naman ang lahat ng abot ng mga kaya ko para maalagaan ka hanggang sa bumalik ang lakas mo. Hindi nagtagal ay bumalik na din ako sa normal. Pero kahit ganun pa man ay ayaw pa rin akong iwan ni Pael. Dahil hindi pa naman dumarating si Mama Sonia dito sa amin. Ang sabi pa ni Pael, uuwi lang daw siya kung nakauwi na din si Mama Sonia dito. Dahil ayaw niya akong iwan mag-isa. Pael, maayos na naman ang kalagayan ko. Hindi ka pa ba uuwi ron sa inyo? Baka kasi gusto mo nang umuwi pero hindi mo magawa dahil sa akin. Kaya ko naman siguro mag-isa dito. Ilang linggo na lang naman, uuwi na rin si Mama Sonia. Hindi kita pwedeng iwang mag-isa rito, Giselle. Halos kagagaling mo lang. Mahirap na. Baka kung kailan wala ako rito, doon naman may mangyaring masama sa'yo. Mas mabuti nang nandito ako sa tabi mo habang wala pa si Aling Sonia rito. Sigurado ka ha? Kasi medyo nahihiya na ako sa'yo eh. Ilang buwan mo na rin ako inaalagaan mula sa klinik hanggang dito sa bahay. Alam ko namang may sarili ka ring buhay at ayokong makasagabal sa'yo. Kung maisipan mo man na umuwi kahit wala pa si Mama Sonia, magsabi ka lang sa akin ha. Papayag naman ako agad. Salamat nga pala ulit, Pael. Hindi ko malilimutan ang kabaitan mo sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata ni Pael ang saya dahil sa tagal namin nagkasama. Kahit naramdam ko na rin ang kanyang pagod, ay hindi ko narinig si Pael na nagreklamo sa pag-aalaga sa akin. Sa bawat galaw ko habang magkasama kami, ay laging nakaagapay si Pael sa akin. Gising ka na pala, Giselle. Sakto, may nakahanda ng kape dito sa may lamesa. Umupo ka muna. Mukhang unti-unti na bumabalik ang lakas mo ah. Baka mamaya, palayasin mo na ako kasi hindi mo na ako kailangan ah. Tumigil ka nga, Pael. Ang aga-aga kung ano-anong sinasabi mo. Hindi naman porket magaling na ako, papalayasin na kita. Ang laki kaya ng ambag mo kung bakit ako mabilis gumaling. At nagpapasalamat ako sa'yo para doon. Kaya kung ako sa'yo, iabot mo na yung kape at baka lumamig pa yan. Ito namang si Giselle oh, hindi mahabiro. Napakaseryoso mo naman, ang aga-aga. Oh, ito na ang kape mo. Sakto din pala, dumaan na din ako sa may tindahan kanina at nabilhan na rin kita ng pandesal. Kinahapunan, nakatulog ako ulit gawa na rin siguro ng mga gamot na iniinom ko. Sa himbing ng tulog ko, ay para bang may gumigising sa akin. Ang nasa isip ko ay baka si Pael ito. Pero pagbukas ko ng aking mga mata, ay laking gulat ko kung sino ang nakita ko. Si Albert, ang aking yumaong asawa. Siya ang gumising sa akin. Sinasabi ni Albert na sundan ko siya papunta dun sa may loob ng gubat. May mga kailangan daw siyang sabihin sa akin. Dahil na din siguro sa gusto kong makita at makasama si Albert, ay sumunod ako sa kanya sa loob ng gubat. Hanggang sa bigla na lang akong tinulak sa isang madilim na kuweba. Doon ay nagising ako sa pagkakatulog ko.
at nakita na nakakulong na pala ako sa isang selda. Imbis na si Albert ang makita ko, ay si Pael ang bumungad sa akin. Gulong-gulong ang aking isipan sa nangyayari. Pael, anong ibig sabihin nito? Nasaan tayo? Bakit ako nakakulong dito? Pakawalan mo ako ngayon din, Pael! Sumagot ka! Ano nangyayari sa'yo at ginawa mo to? Sa ngayon, Giselle, diyan ka na muna. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero hindi ko na rin matiis ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para mapasakin ka. Kaya ko ito nagawa. Ano bang sinasabi mo, Pael? Sinabi kong pakawalan mo ako dito. Hindi to magandang biro, Pael. Baka hanapin ako ni Mama Sonia pagbalik niya galing Maynila. Pakiusap, Pael, pakawalan mo ako rito. Nabalot ng takot ang aking isipan ng mga oras na yun. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubusan ay hindi ko lubos maisip na gagawin sa akin to. Akala ko panaginip ang nangyari dahil nakita ko mahal kong si Albert. Pero bangungot pa lang sasapitin ko. Halos hindi ako kausapin ni Pael ng araw na yon. Pero kahit nandun ako nakakulong, ay patuloy pa rin sa pag-aalaga sa akin si Pael. Hindi ko na alam ang iisipin at gagawin ko. Masama ang kanyang ginawa. Pero mabuti ang kanyang pinapakita sa akin. Naguguluhan ako. Nang sumapit ang gabi, ay binigyan niya ako ng pagkain. Kahit ayaw ko siyang kausapin dahil galit ako sa ginawa niya, ay wala naman akong magawa. Kailangan kong malaman kung anong plano niya sa akin. Oh, Giselle, kumain ka na. Kahit naman ikinulong kita rito, hindi ko hahayaan na magutom ka. Mahal kita, Giselle. Mahal na mahal. Pasensya ka na kung nagawa ko sa ito, ha? Mahal? Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin niyang mahal niya ako. Pero kinulong naman niya ako rito. Nasisiraan na yata siya ng bait. Ang sama talaga ng loob ko sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Pael? Mahal? Kung mahal mo ko, dapat pinapalaya mo ko. Isa pa, alam mo namang may asawa ko, hindi ba? Alam mo si Albert pa rin ang mahal ko, kahit na wala na siya rito sa mundo. Albert? Puro ka Albert. Wala ka nang ikinuwento sa akin kundi si Albert. Ako, nakita mo ba ang pagmamahal ko sa'yo? Ako ang lagi mong kasama. Hanggang sa nanganak ka, nandun ako para sa'yo. Pero hindi mo pa rin ako nakikita. Alam mo naman na hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo, hindi ba? Akala ko malinaw sa atin yun. Saka, hindi mo naman sinabi sa akin yan. Kung nalaman ko lang na mahal mo ko, lumayo na sana ako sa'yo noon pa. Nagulat talaga ako sa sinabi sa akin ni Pael. Puno ng tanong ang aking isip. Bakit hindi ko nakita na may gusto na pala siya sa akin? Kung napansin ko lang yon, sana'y hindi ko na tinanggap kung ano man ang mga tulong niya sa akin. Kaya nga hindi ko sinabi, hindi ba? Alam ko kasi na yun ang magiging reaksyon mo sa akin. Hindi ko na nga lang kayang tiisin kaya nangyari ito. Binihag kita para sa akin ka na lang talaga. Pael, ganun ka ba magmahal? Kailangan bihagin mo ang tao para mapasayo siya. Hindi ganun ang pagmamahal, Pael. Hindi ako mapapasayo kahit na tayong dalawa lang ang nandito. Tumahimik ka na, Giselle. Alam ko sa sarili kong matututo ka rin na mahalin ang isang katulad ko. Ang kailangan ko lang, maghintay na mangyari yon. Gagawin kong lahat para mangyari yon. Dahil sumigaw na siya sa galit ay tumahimik muna ako. Umisip ako ng paraan para makalabas ako rito. Hindi ko pwedeng hintayin na lang kung kailan niya ako pakakawalan. Kailangan ko makatakas para isumbong siya sa pulis. Kinaumagahan ay ginising na naman niya ako para kumain. Nagbaka sakali ako na baka iba na ang ihip ng hangin sa kanya ngayon. Kaya sinubukan kong kausapin siya ulit. Sa mahinahon na paraan na ngayon. Pael,
Baka naman nahimasmasan ka na ngayon. Baka pwede mo na akong pakawalan. Alam mo naman na hindi tama to, hindi ba? Saka, sa gubat mo pa talaga ako binihag. Hindi talaga ako makikita ng mga tao kung papatayin mo ako rito. Mahal kita, Giselle. Pero hindi pa oras para pakawalan kita. Ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad sa'yo. Hindi rin naman madali para sa akin to eh. Hindi madali na makita kung nandyan ka. Nahihirapan dahil sa akin. Pero hanggat hindi mo sinasabi sa akin na mahal mo ako, hindi ka aalis dyan. Mahal naman kita, Pael, pero bilang isang kaibigan lang. Hindi ba yun sapat para sa'yo? Pagmamahal pa rin naman yun, hindi ba? Sabi nga ng iba, makontento ka sa kung ano ibigay sa'yo ng tao. Hindi ba pwedeng ganun na lang tayo? Dahil sa sinabi ko ay lalong nainis sa akin si Pael. Hindi pa rin daw niya tatanggapin ang sagot ko. Pinipilit niya na kaya ko siyang mahalin tulad ng pagmamahal niya sa akin. Hindi. Hindi ako papayag na hanggang magkaibigan lang tayo. Alam ko, matututunan mo rin akong mahalin. Oras na mangyari yon, saka kita pakakawalan. Maninirahan tayo sa gubat na ito at mamahalin ang isa't isa. Hindi ko maintindihan kung bakit dito kami sa gubat maninirahan. Hindi ba pwede sa bahay na lang niya? Hindi ba niya naiisip na mas matatakot ako kapag dito kami tumira? Hindi ko na naiwasan na hindi magtanong sa kanya dahil nagtataka na talaga ako. Pael, bakit dito tayo titira sa gubat? Hindi ba pwede sa bahay mo? May bahay ka naman ah. May tinataguan ka ba? Bakit? May anak at asawa ka na ba? Ha? Wala. Ikaw lang ang mahal ko. Wala akong asawa o anak. Maniwala ka sa akin. Malalaman mo rin sa mga susunod na araw kung bakit kita dinala rito. Maghintay ka lang, ha? Maghintay? Hindi na nga ako makatulog sa selda. Gustong gusto ko nang umalis. Hindi ko nga lang alam kung paano. Gusto ko nang tumakas at magsumbong sa mga pulis. 3 araw pa niya akong binihag noon bago ko napagdesisyonan kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan ko mapaniwala si Pael na siya ang mahal ko para paalisin na niya ako rito sa selda sa kuweba. Giselle, kumain ka na. Ilang araw ka na hindi nakakaubos ng pagkain mo. Pasensya ka na kung paulit-ulit ang pinapakain ko sa'yo ha. Hindi naman kasi pwede na umalis ako rito sa kuweba. Ayos lang sa akin yon. Ang importante naman sa akin, hindi mo pa rin ako pinababayaan. At ang mahalaga sa akin ngayon, buhay pa rin ako. Dahil sa iyo yun, kaya salamat ha. Teka, kumain ka na ba? Baka todo ka sa pagpapakain sa akin tapos ikaw, hindi ka pala kumakain. Huwag naman sanang ganon. Nakita ko nanlaki ang mata ni Pael dahil sa gulat. Hindi niya siguro akalain na sasabihin ko yon. Dahil galit nga ako nung nakaraan sa kanya. Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Naririnig mo bang sarili mo? Kinakamusta mo na ako? May pakikan sa akin? Hindi ka nagalit? Pael, alam ko may mga nasabi akong hindi maganda nung mga nakaraang araw. Naiintindihan mo naman siguro na nabigla lang ako. Kaya ako nasabi yon, di ba? Pero ngayon, habang iniisip ko ang lahat, naaalala kong ikaw nga palang kasama ko noon pa. Tama ka. Mahal na mahal mo nga ako. Hindi ko nakita agad yun. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo na rin ba ako? Handa mo na bang kalimutan si Albert para sa akin? Sabi ko naman sa iyo darating din ang oras na mamahalin mo rin ako. Buti na lang talaga naghintay ako. Nang sabihin niya ang pangalan ni Albert, ay parang may kung anong gumuhit na masakit sa puso ko. Gusto kong humingi ng tulong kay Albert, pero wala akong magawa. Alam ko sa puso ko na kahit anong mangyari, ay hindi ko siya kayang palitan sa buhay ko. Siguro, oras na para kalimutan ko siya. Oo, tatay siya ng anak ko.
Pero wala na ako magagawa kung patay na siya. Kailangan ko nang mabuhay sa kasalukuyan. Yun ang buhay, nakasama ka. Buti naman at napag-isip-isip mo na yan. Buti na lang talaga at hindi ako nawala ng pag-asa. Salamat, Giselle. Salamat dahil bibigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin kita. Pero may isang bagay pa ako na gustong aminin sa'yo bago tayo magtuloy sa pagmamahalan natin. Agad naman ako nagtaka sa sinabi niya. Ano pa bang aaminin niya sa akin? Halos lahat naman ng kasamaan na ipakita na niya. Ibig sabihin ba nun, may masama pa siyang ugali maliban sa pinapakita niya sa akin? Ano ibig mo sabihin? May hindi pa ba ako alam tungkol sa'yo? Hindi bale, pwede mo naman sabihin sa akin ngayon yun. At tatanggapin ko naman. Kahit ano pa yan, tanggap kita. Totoo ba, Giselle? Kahit ano pang sabihin ko sa'yo, tatanggapin mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na isa akong engkanto? Maniniwala ka ba sa akin? At tatanggapin mo kung ano ako? Dahil sa aking narinig, ay parang tumigil ang mundo ko. Ha? Isa siyang engkanto? Paano nangyari yun? Nung unay galit na galit ako dahil naalala ko si Albert. Dahil engkantong pumatay sa kanya. Ha? Isa kang engkanto? Huwag mong sabihin ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ginawa mo ba yun para mahalin kita? Pael, magsabi ka ng totoo sa akin. Naiiyak na ako noon. Dahil nga sinigawan ko siya ay tumaas din ang boses niya. Nag-iba rin ang kanyang itsura. Lumabas na ang pagiging engkanto niya. Giselle, akala ko ba mahal mo ko kahit ano pang malaman mong sikreto ko? Bakit ngayon, ganyan ang reaksyon mo? Saka, ano naman ngayon kung pinatay ko ang asawa mo? Kahit naman anong gawin mo hindi na siya babalik sa'yo. Nadurog ang puso ko noon. Kahit na gusto kong magpanggap sa kanya na mahal ko siya, ay hindi ko magawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang patayin pero hindi ko magawa dahil wala akong lakas. Para akong binagsakan ng langit at lupa dahil sa nalaman ko. Iyak lang ako ng iyak noon. Sabi ko na nga ba tama ang hinala ko na pinatay si Albert ng isang engkanto. Buti na lang at hindi ako bumitaw sa paniniwala ko. Nalaman ko tuloy ang totoo. Pero yun nga lang, huli na ang lahat para sa amin ng asawa ko. Hindi ko na siya mababalik kahit ano pang gawin ko. Pagkatapos ng ilang araw, ay napagtanto ko na kailangan kong bumalik sa dati kong plano. Kailangan ko pa rin mapaniwala si Pael na mahal ko pa rin siya. Kahit siya pa ang pumatay sa asawa ko. Kailangan kong makaalis para isumbong siya sa isang albularyo. Ano? Tapos ka na bang umiyak? Aba, ilang araw ka nang walang tigil sa kakaiyak Nakakarindi ka na. Gusto mo bang patahimikin na kita habang buhay? Pael, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Pero napag-isip-isip ko na kailangan kitang patawarin sa nagawa mo sa asawa ko. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, wala na yun. Sabi mo nga, kailangan natin mag-umpisa sa ating buhay na tayo lang. Kahit nalaman kong engkanto ka pa, wala akong pakialam. Ang importante sa akin kasama ka. Natawa siya sa akin. Para bang hindi naniniwala sa sinabi ko. Lalo pa siyang nainis dahil sa sinabi ko. Dahil doon, ay kailangan ko nang gumamit ng ibang strategiya para maniwala siya sa akin. Ano? Ang akala mo ba, maniniwala ako sa'yo dahil sa sinabi mo? Hindi. Hindi ako naniniwala na napatawad mo na ako ng ganong kadali. Walang kayang gumawa nun. Lalo na, at nalaman mo ako ang pumatay sa asawa mo. Wala na akong nagawa. Kahit sukang-suka ko sa itsura ni Pael, ay hinalikan ko yun para maniwala siyang totoong sinabi ko.
Kahit inisip ko na si Albert ang hinalikan ko para hindi ako mandiri ay hindi gumana. Buti na lang at hindi naman niya yun napansin. Napansin ko naman nagulat siya sa ginawa ko. Kaya alam ko sa sarili ko na may pag-asang maniwala siya sa akin. Naramdaman ko naman na gustuhan niya ang halik ko. Dahil pinatagal pa niya yun bago ko pakawalan. Ano? Masasabi mo pa bang hindi totoo ang sinasabi ko? Kailangan ko pang patunayan ng sarili ko? Sinabi ko na ngang ayos sa akin kung ano man ang nangyari noon. Pinapatawad na kita. Sorry kung hindi kagad ako naniwala sa sinabi mo. Hindi ko lang alam na gano'n mo ako kabilis mapapatawad. Lalo na at alam kong gusto mong patunayan sa mga tao na isang engkanto pumatay sa asawa mong si Albert. Pero pangako ko sa'yo, hihigitan ko pa ang pagmamahal niya sa'yo. Ayos lang sa akin. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi ka kagad naniwala sa akin. Pero yun nga, sana napatunayan ko ng totoong sinasabi ko sa'yo. Sana makapag-umpisa tayo ng maayos kahit na ganito ang nangyari sa atin. Kinagabihan noon ay unti-unti ko na nga nakuhang loob ni Pael. Tinanggal na niya ang lubid sa paa at kamay ko para makagalaw na ako ng maayos sa selda. Yung susi na lang ng selda ang kailangan kong makuha para makatakas ako sa kanya. Makalipas ang ilang gabi, ay dumating na sa puntong tabi na kami matulog. Kaya sobrang saya ko noon dahil madali ko nang makukuha mula sa kanya ang susi ng selda. Oras na matulog siya, ay kukunin ko na yon. Giselle, gusto ko lang malaman mo na sobrang saya ko. Kasi akala ko wala na magmamahal sa akin eh. Pero nandito ka ngayon sa tabi ko. Pinaparanas mo sa akin ang bagay na hindi ko naranasan sa iba. Akala ko talaga hindi mo ko tatanggapin. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang mahalin ka. Pero gusto kong malaman mo na tanggap kita at handa kitang mahalin ng buo kahit na engkanto ka pa. Pinapangako ko na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Hihigitan ko pa ang lahat ng lalaki para hindi mo na ako iwan at ipagpalit pa. Mahal na mahal kita, Giselle. Habang nag-uusap kami, ay parang nasusuka talaga ako sa usapan namin. Inis na inis ako dahil paniwalang paniwala siya na kaya ko siyang mahalin. Pero ayos na sa akin yun dahil alam kong gumana yung plano ko. Nang makatulog na nga siya, ay unti-unti ko nang kinuhang susi ng selda sa may damit niya. Pinipigilan kong gumawa ng ingay dahil alam kong isang pagkakamali ko lang ay masisira ng plano ko. Hindi na niya ako pakakawalan dito sa kuweba sa gubat. Matagumpay ko naman nakuha ang susi kay Pael. Dali-dali kong nabuksan ng selda. Buti na lang at malalim pa ang tulog niya, kaya nakatakas ako mula sa kanya. Kahit hirap na hirap, ay nilakad ko mula sa gubat papunta sa bahay namin. Wala na akong pakialam kung ano man ang itsura ko. Agad kong tinawag si Nana Mila, isang albularya na magaling sa aming lugar. Ni minsan ay hindi ko sinabi sa kanya na iniisip kong pwedeng engkantong pumatay sa aking asawa. Kahit kailan, ay hindi ko inakala na pupunta ako sa bahay niya para humingi ng tulong. Katok ako ng katok sa kanyang bahay kahit na alam kong pwedeng wala siya roon. Takot na takot pa rin talaga ako. Buti na lang ay nakatakas ako mula sa engkantong yun. O iha, anong meron? Bakit parang nagmamadali ka? May problema ba? Sige, pasok ka rito. At pag-usapan natin yan. Ayos ka lang ba? Parang may mga galos ka. Binihag ka ba, iha? Pinapasok ako ni Nana Mila sa bahay niya at pinaupo sa sala. Kita pa rin sa akin ng takot dahil sa pagbihag sa akin ni Pael. Pagkaupo ko, ay sinabi ko agad ang aking sadya kay Nana Mila. Nana Mila, tulungan niyo naman po ako. May engkantong bumihag sa akin sa gubat.
Kailangan ko po ng pangontra ninyo. Parang awa niyo na tulungan niyo po ako. Diyos ko, sabi ko na nga ba, hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang engkanto na yan sa mga bihag niya. Sige Giselle, ikukuha kita ng pangontra. Pakiusap po, kung pwede lakasan ninyo ang pangontra. Dahil natatakot po talaga ako sa engkanto na yon. Baka kung ano po ang gawin niya sa akin. Ilang minuto pa ay hinanda na nga ni Nana Mila ang mga kailangan para gumawa ng pangontra. Noon ko lang nalaman na marami na palang binibiktima na babae si Pael para maging nobya niya. Naikwento sa akin ni Nana Mila na may binihag din na babae si Pael sa gubat at nakatakas din ito sa kanya. Buti na lang at nakatakas ka mula sa kanya. Kaya pala hinahanap kita nung nakaraan para bigyan ka ng ulam ay wala ka ron sa bahay ninyo. Nagluto kasi ako ng menudo noon. Dahil alam kong wala si Sonia ay bibigyan sana kita ng konti pero yun nga wala ka. Halos ilang araw din niya po akong binihag. Hindi ko nga po alam kung paano ako nabuhay sa kuweba sa gubat. Buti na lang po at napaniwala ko siya na may pagtingin din ako sa kanya. Nagamit ko yun para makatakas. Oh, ito na ang pangontra mo ha? Lagi mong dalhin yan kahit na saan ka magpunta. Hindi kasi natin alam kung paano ulit aatake sa yung engkanto na yon. Oras na makita niya yan, ay matatalo mo na siya. Kahit sa pagligo ay wag mong tatanggalin yan ha? Sinuot ko naman ang pangontra na ginawa ni Nana Mila. Kwintasyon na nasa loob ang pangontra. Kahit anong mangyari ay susundin ko ang bilin niya para hindi na nga ako maging biktima ni Pael. Nagpaalam din ako kay Nana Mila kinagabihan na kung pwede ay doon muna ako matulog sa kanya dahil nasa Maynila nga si Mama Sonia. Buti naman at pumayag siya. Nana Mila, baka po pwede dito muna ako sa bahay ninyo. Alam niyo naman pong nasa Maynila si Mama Sonia. Baka po kasi bigla na lang akong puntahan ng engkanto sa amin. Aba, oo naman iha. Kung yun ang ikapapanatag ng loob mo, ay yun ang gawin mo. Hindi naman ako tututol. Dahil alam ko naman na kailangan mo talaga ang tulog ko. Maraming salamat po, Nana Mila. Pasensya na rin po kayo kung hihiram ako ng damit sa inyo. Wala po kasi akong damit na dala dahil diretso po ako galing sa gubat. At ayoko naman po kumuha sa bahay namin. Baka mamaya, nandun pala ang engkanto mapahamak pa ako. Tumango naman si Nana Mila sa akin. Pagkatapos nun ay kumuha na siya ng damit para ibigay sa akin. Mga 5 piraso din yun na terno. Binigyan din niya ako ng damit panloob. Kompleto na yan ha. Gamitin mo yan dahil wala naman ang anak ko. Sa susunod pang buwan ang uwi nun, kaya pwede mo pang hiramin ang mga damit niya. Kaya po pala napakarami ng damit na binigay niyo sa akin. Sa anak niyo pala to. Hayaan niyo po, lalaban ko na lang po ito kada gamit ko para pagbalik niya ay parang bago. Pagkasabi ko nun ay tinuro na sa akin ni Nana Mila kung saan ako pwedeng matulog. Sabi niya, doon muna ako sa kwarto ng anak niya dahil wala namang gumagamit noon. Dito ka muna sa kwarto ng anak ko ha. Linisin mo na lang. Maalikabok na kasi dahil hindi nagagamit. Agahan mo ang tulog, Giselle, para makapagpahinga ka. Alam kong nahirapan ka sa gubat. Oo nga po eh. Tama po kayo dyan. Pagod na pagod nga ako dahil ilang araw din po akong hindi nakatulog ng maayos. Dahil ang sikip po ng selda kung saan ako nilagay ng engkanto. Dahil nga sa pagod ay nakatulog na ako ng mahimbing. Sa sobrang himbing ay napanaginipan ko si Pael. Tinatawag niyang pangalan ko. Galit na galit siya dahil sa pag-iwan ko sa kanya sa gubat. Takot na takot ako noon, pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya. Nakita ko sa panaginip ko na pumasok siya sa kwarto ko. Parang totoo dahil bahay ni Nana Mila ang nasa panaginip ko. Galit na galit ang mukha niya noon. Giselle! Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Akala ko mahal mo ko pero hindi pala. Niloko mo ko.
Dahil sa ginawa mo, galit na ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Ah! Patawarin mo na ako, Pael. Hindi ko naman sinasadya na gawin yun sa'yo. Pero sana maintindihan mo na hindi kita mahal. Hindi kita mamahalin. Lalo na kung ikaw ang pumatay sa mahal kong asawa. Hindi pwede. Akin ka lang. Tayong dalawa ang bagay. Ibibigay ko sa iyong lahat ng bagay na gusto mo sa mundo. Piliin mo lang ako. Hindi na kita sasaktan. Basta sumama ka lang sa akin. Iha! Diyos ko! Buti na lang at nagising ka. Akala ko natuluyan ka na sa iyong bangungot. Ayos ka na ba? Para kang may kaaway sa panaginip mo. Opo, may kaaway talaga ako. Nakita ko kasi sa panaginip ko si Pael. Yung engkanto na bumihag sa akin sa gubat. Akala ko, kausap ko talaga siya kaya ako binangungot. Iha, hanggat nasa iyong kwintas, ay hindi siya makakalapit sa iyo. Tandaan mo yan. Huwag kang mag-alala. Panaginip lang yon. Hindi totoo yon. O sige, matulog ka na ulit. Pagkatapos nun ay natulog na nga ako. Bumalik na si Nana Mila sa kwarto niya. Buti na lang ay panaginip lang talaga yon. Hindi ko kasi kakayanin na makasama siya ulit. Inaumagahan ay suot ko pa rin ang kwintas. Wala pa rin kakaiba sa paligid ko. Nagulat na lang ako nang bigla kong nakita si Mama Sonia sa labas ng bahay ni Nana Mila. Nilapitan ko agad siya dahil baka kako hindi naman totoo ang nakikita ko. Pero nung lumapit ako sa kanya ay siya talaga yon. Agad akong nagtaka kung bakit nandito na siya sa probinsya. Ang sabi sa akin ni Mama Sonia ay 3 buwan pa siya roon. Mama Sonia, bakit po kayo nandito? Diba, sabi niyo 3 buwan pa kayo sa Maynila bago kayo bumalik dito sa atin? Paano po nangyari na nandito na kayo agad? Anak, sinabi kasi sa akin ni Nana Mila na may nangyari daw sa'yo. Kaya pinilit ko talagang makauwi agad. Pasensya ka na sa akin anak kung hindi kita naprotektahan laban sa engkanto na yon. Kung nandito lang ako ay hindi ka na paano. Kumusta ka na ba? Hindi ko alam pero kakaibang nararamdaman ko kay Mama Sonia noon. Parang hindi siya yun. Dahil may kakaiba sa kinikilos niya. Isa pa, hindi naman makakayang masabi agad ni Nana Mila ang nangyari sa akin dahil sobrang tanda na niya. Sigurado akong hindi agad siya makakapunta sa bayan kahit na gusto niyang pumunta roon. Sigurado ka ba, Mama Sonia? Baka kailangan ka pa ng anak ko ron sa Maynila. Isa pa, sino nga pala ang nag-aalaga sa kanya doon? Kanino mo siya iniwan? Iniwan ko si Haraya sa isa sa mga kaibigan ko. Ang sabi ko babalik na lang ako kapag nasiguro kong maayos ka na rito at hindi ka na pinuputakte ng mga engkanto. Iha, hindi mo ba ako papapasukin man lang sa bahay ni Nana Mila? Hindi ko alam kung ano meron sa engkanto na to at nakalapit siya sa akin. Hindi naman pwedeng si Pael to dahil alam niya ang pangalan ng anak ko. Baka isa yun sa mga tauhan niya at hinuhuli lang ako. Hindi ako nagpakita ng takot pero hinanda ko na ang kwintas ang binigay sa akin ni Nana Mila bago pa ako tuluyang magsalita. Para kapag nakita niya yun, masilaw siya at mamatay. Alam kong hindi ikaw si Mama Sonia ko. Hay ang pangalan ng anak ko, hindi Haraya. Isa pa, hindi papayag si Mama Sonia na bigla na lang iwan ang anak ko sa kaibigan niya. Hindi ganun mag-alaga ang nanay ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay nag-itsurang engkanto na siya. Tama nga ako, hindi siya si Pael. Isa lang siya sa tauhan nito na humuhuli sa akin. Siguro'y gusto na naman niya akong dakpin at ilagay sa gubat. Nung nakita niya ang kwintas ay agad siyang nanghina. Tinapat ko pa yung maigi sa kanya para lalo siyang manghina. Kahit natatakot ako na hindi ko pa rin napapatay si Pael, ay ayos na rin sa akin na natalo ko ang isa sa mga tauhan niya. Nang matapos yun ay agad akong pumasok sa loob ng bahay. Sinara ko ang pinto at bintana. Nagulat na lang sa akin si Nana Mila dahil nagmamadali ako. Tinanong niya ako kung anong problema ko. Giselle,
Anong meron? May nakita ka na naman bang engkanto? Asensya ka na kung hindi ako agad nakalabas. May inaasikaso kasi ako dito sa loob ng bahay. Ayos lang po yun, Nana Mila. Pero opo, may nakita na naman akong engkanto. Buti na lang at suot ko pa rin tong kwintas na binigay niyo sa akin. Nagpanggap po siyang si Mama Sonia kaya napalapit po ako sa kanya. Buti na lang at napansin ko agad na hindi siya si Mama Sonia. Ay Diyos ko, hindi ka pa rin tinitigilan ng mga engkanto kahit may pangontra ka na. Mamaya igagawa kita ng bagong pangontra. Mas malakas na para hindi ka na talaga nila masundan kahit saan. Nagpasalamat ako kay Nana Mila noon. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil siya nagprotekta sa akin habang wala si Mama Sonia sa tabi ko. Pagkatapos ng mahigit 2 buwan, ay umuwi na nga si Mama Sonia sa bahay namin. Tulad ng sinabi ko sa kanya noon, ay hindi niya sinama si Haya. Dahil nga nakauwi na si Mama Sonia, ay nagpaalam na ako kay Nana Mila. Bumalik na ako sa bahay namin dahil may kasama na ako ulit. Hindi na ako matatakot. Pero hindi ko pa rin naman inaalis ang kwintas na may pangontra na bigay sa akin ni Nana Mila. Mahirap na. Baka bigla na lang ako may makitang engkanto. Mama Sonia, buti na lang at nakauwi na po kayo. Diyos ko, akala ko hindi ko na kayo makikita. Ang dami pong nangyari sa akin na hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Kumusta po ang biyahe niyo, Mama Sonia? Hindi niyo man lang nasabi sa akin na ngayong araw kayo uuwi. Nagulat na lang ako nang bigla ko na lang nakita si Mama Sonia na umiyak. Agad ko siyang tinanong kung may nangyari ba sa kanya sa biyahe. Baka mamaya kasi nahirapan siyang umuwi. Ano po yun, Mama? Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba sa biyahe ninyo? Kung meron po pwede niyo naman pong sabihin sa akin. Anak, pasensya ka na kung hindi ako agad nakauwi. Hindi kita na ipagtanggol. Kung alam ko lang na isang engkanto pala si Pael ay hindi ko na yun hinayaan pa na lumapit sa'yo. Akala ko mabait lang talaga siya at matulungin. Pero hindi pala. Demonyo pala siya. Mama Sonia, hindi niyo naman po kasalanan yun. Pati rin naman po ako, niloko rin niya. Ang bait-bait niya nung una. Pagkatapos ganun pala ang gagawin sa akin. Buti na lang po nakatakas ako sa kanya. Kaso, hindi pa rin siya nahuhuli ngayon. Nagtatago po yata talaga siya sa gubat. Kahit humingi na ng pasensya sa akin si Mama, ay hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Nagsisisi siya dahil habang inaalagaan niya si Haya roon sa Maynila, ay naghihirap ako rito sa probinsya. Sa susunod ga, kung sakali man may maging mabait na naman sa atin, ay hindi ko na agad pagkakatiwalaan. Hindi ko hahayaan na mapalapit sila sa'yo. Isa pa, hindi na kita iiwan kahit kailan. Kung kailangan man na pumunta sa Maynila, ay isasama na kita para hindi ka makaranas ng kung ano-anong kahirapan. Dahil nagkukwento na rin naman siya, ay tinanong ko na kung kumusta si Haya at kung saan niya ito iniwan sa Maynila. Pinangako ko sa sarili ko na kapag nagkapera na ako, ay dadalawin ko agad ang aking anak sa Maynila. Mama Sonia, kumusta na po si Haya? Saan niyo po siya iniwan? Kapag may pera na talaga ako, pupuntahan ko siya ron. Mas ligtas kasi ron kesa dito eh. May kamag-anak naman tayo sa Maynila. Doon ko iniwan si Haya. Huwag kang mag-alala. Mas ligtas nga ang anak mo doon kesa rito. Bisitahin na lang natin siya kapag okay na ang lahat. Sa ngayon, ikaw muna ang aasikasuhin ko. Dahil alam kong kailangan kong bumawi sa'yo. At tinupad naman yun ni Mama Sonia. Inalagaan niya ako. At hindi niya nahinayaan pa na may lumapit sa buhay namin na hindi namin kilala. Kapag may gusto siyang ipagawa ay nagtutulungan na lang kaming dalawa. Oo, tignan mo. Kaya naman pala nating dalawa kahit walang tulong ng kung sino. Hay, kung hindi lang sana ako nagtiwala sa kanya, ay hindi mangyayari yun sa'yo, anak.
Pakiramdam ko tuloy palagi ay kasalanan ko kung bakit may nangyari sa yung masama. Mama Sonia, tapos na po yun. At least ngayon, nalaman na po natin na hindi naman pala natin kailangan ng tulong ng iba. Kaya naman po pala natin kahit tayo lang. At least, natuto tayo, hindi po ba? Nalaman ko rin na napatay na pala ng isang magaling na albularyo si Pael. Naghasik kasi siya ng kasamaan sa kabilang bayan at doon ay nahuli na siya. Binalita lang sa akin yun ng isa kong kaibigan. Dahil doon ay hindi ko na sinusuot ang kwintas na binigay sa akin ni Nana Mila. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Dahil alam kong nabigyan na rin ng hustisya ang aking pinakamamahal na si Albert.